minutes sa Pastor JL. Yes, Pastor. Akong giready nga slides. 30 minutes na good. We are the servants of orders, so we will follow the orders. No? Sige, Pastor. Actually, I prepared the 30 slides ata to when I make the PowerPoint. Ginawa ko pa sa kanina. Kanina lang good. Kinabisi ko sa trabaho. Minsan kasi yung business ng word, no? Nakawaton sa kalibutan na itong pag-busy. Wala ko time magbasa. Kay busy ko sa trabaho. No? Kahit yung mga vacant time na ko ang Friday, kung kuha pa yun sa Gia, patuon ko sa Iligan, sa Jesus is Alive nga church, kaya magpakuan sa ilang worship team. So Friday, bisa ko trabaho na ako sa Iligan. Tungod sana nga bulaton. Pero anyways, we should have time, good kang Lord. No, pagkuhan ako kanina, mga 30 slides. When I think of it, yung pagkuhan ni Pastor, sa 30 minutes yun eh, Pastor. Yung 30 slides ko, kapatid, naging 7 slides na lang sa awa ng Diyos. Sa kaluoy sa Ginoo, ang 30 ka slides, nahimo na lang isang 7. No? Thank God. No? Kanakabutan si Lord, no? Kasi, let's just do what we can, let God do His part. Ganun yun. Di ba? Ingon pa ni Joel Osteen, sabi niya, ito, ako gipractice igsoon niya kung dala igsoon Bible o notebook. Okay? Minsan kasi, ang dala-dala ko yung laptop. Di ba? Kada mo ko din, if you have observed, ang dala ko laptop, dala ko naman yung laptop dapat ang dala. Pero wala, gibilin yun na. Yung tablet at saka yung cellphone, ako yung giset aside. Practice na ako yung Bible. Kasi ang sabi ni Joel Osteen, katong na-hospital pa si Papa, katanaw ko kang Joel Osteen, sabi ni Joel Osteen, you reach your Bible, itaas yung Bible. Sabi ni Joel Osteen, this is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. My mind is receptive. My heart is I will never be the same in Jesus' name. Yung thought na I will never be the same, yun yung thought na ano yung kasanayan mo, kailangan mong baguhin, kailangan mong, ano ba talaga yung Christianity? Ano ba talaga yung dapat dala ng isang Christian? Habang nag-evangelize ka, dala mo yung Bible mo. Di ba? When we were in a conference ng mga pastors, naka-Bible, naka-cellphone mo ginitanan, no? Pero pagka-start na nung speaker, pagharap niya, tinitingnan ko yung makatabi ko at sa paligid. Conference, wala yung kitag ng cellphone. Kaya wala mo sila kadalang Bible kasi dala nila mga packs. Naiwan yung Bible. Kami na naka-cellphone, pero abin yung isoon, wag na mo gikuan. Pag-start na yun sa kuan, gipang set aside yung cellphone, nakatutok agad sa kuan. Pagkauman sa speaker, pagkatapos niya, in the Jesus name we pray, amen. Ay, may nag-cellphone tanan. Di ba? Ganun yan. Kaya ngayon ko, para di ko matintal na tingnan ko, kasi may tumatawag, may nagtitext sa akin. Dili lang sa CDO, Manila and so other places pa. So, di na ako gusto ma-distract. So, practicein ko muna to. No? As you can see, ako gamit yung background yung simbahan na logo. No? Anyways, God is good. Before we start, I would like to start the message of God with a story. Isang story lang, konti. Gamay lang yung nga story. No? Naiupat ka barkada nga lalaki. Mga batanon. Mga estudyante. Itong apat, nag-i-enjoy, nag-iinuman, naggabigid sila kami, gaminggol gid sila. Outing. Kinagabihan, abot na sila gabi na kayo. No? Kahit alam nila na tomorrow, mag-i-exam na. May exam sila bukas, kinabukasan. So karon nagsige na sila, sky's the limit. Kung enjoy the life. Batanon ba ya? Di ba? Ganun yun naman yung life natin. Di ba? Tayong mga lalaki, we cannot deny, ganun yun. Kahit babae, enjoy life pa din. No? Kinabukasan, nabilar sila, nahubog sila. Kinabukasan, ato na sila sa eskwelahan, pa-exam na. Pasunod na sila sa exam. Bago pumasok sa classroom, naisip nila nga, panita tagasun, nga kuanta. Nga, di ta ka-exam. So, ang ginawa ng apat, kumuha ng dumi sa paligid, di gihaplas sa mga kuan, gihugaw nila na set nila. Pumasok sa classroom, na dumi-dumi ng mga lalaki. Pag sunod nila sa room, ingin sa teacher, parang hindi namin nakakahiya noon mag-exam, ganito ang itsura namin. Kasi kagabi, tinulak pa namin yung kotse. Gituklo din nila itong auto. Nadaot ang auto sa tunga-tunga sila. So, sila upat nagtinuklo sa auto. O tungo na nahugaw sila. So yung teacher, sabi na teacher,
Okay, sige. Your excuse. Maamoy special exam in 4 days. After 4 days pa. So, nalipay kay ang upat kay estudyante, kay Kuan man. Isiro, God, salamat kay effective ang atong gibuhat ni Kuan. O sila kay exam. Pagkauman sa upat ka adlaw, di ba, gitawag sila sa maestra, o special exam na. Exam. Di ba yung exam, 100 points man yung exam. Si exam. Natingala sila kay pag-exam nila, sila upat, ibutang sila sa pikas room, habang yung ibang classmates sila na sa room. Gibulagi sila upat sa room. Dito tayo sa remedial. Abi ninyo yung dito sila na siya, kaya ilang test paper, duwara ka question. Di ba? Kasi ang gusto ng teacher, honesty. Duwa ka question lang, ang gibutang dito, kaya naging umayat nila nga, gitukli nila sa kanan, kinapatan na dautan. So, ang unang question, what is your name? 1 point. Ang pangalawang tanong, 99 points, 100%. Abi ninyo, ang gibangutan niyo, asa nga ligid ang plat. Tungang gabi ba? So, wala yung mabulkit na, tungang gabi igod. Ang kaduwa nga pangutana, 99 points. Asa nga ligid ang plat. Left, right, front, so, nangato lang doon. Ang upat, yun. So, magtubag, honest man. Wala ba yung naplat ng sakyanan, pero mo ilang nason. Di ba, ano yun ang gusto ng teacher na iwatig doon? Gusto ng teacher, honest ka. Di ba? Okay naman siguro nga kuan, mag-pass. Kung teacher, wag yung ka-answer teacher. Okay naman lang gamay ng grades. Di ba? At least honest ka. Di ba? Kaysa yung malaki yung grade mo, pero kumopya ka naman sa katabi mo. Di ba? I remember when I was still studying sa college, I can still remember clearly. Sa college, wala ko katuon. Kaya nabilar ko sa akong computer programming ba akong kuan. So, program. Nabilar ko sa program akong katuon. The next morning, pagka-morning na exam naman. So, wala pa nagsugod. Pag-ingon si teacher, okay, start exam. Kadit, wag gisud sa akong utok. Gisulatan ko lagi yung ngalan akong test paper, hindi pass na ako. Pass, pumala ka. Wagi ko katuon. Kasi sa ligid mo, graduate na lang na. Wala. Di ba? Ang hirap naman nun. Kaya gikuan ko. Gidawat mo ng papel. Gisulatan ko ngalan, di ba nang mamo, yung cancer, pasensya na. Ganun yan. Honesty is ko. Yun, di ba? As Christian as we are, we know that we enjoy many things. Pero, gusto ng Lord, we should be honest. Para na sa ganun kuan tayo. Okay? So, our topic this evening, kasi tayo po ay isang mga anak ng Diyos. Di ba? So morning, hayag. We are the sons, the children of light. Okay? The process of God's calling. Kamay rin siya nga slide 6 on. No? According to Mark 6. Mark 6 verse 1. Ako ba siyang 1? No? Open your Bible into Mark 6, chapter 12. If I'm not wrong. 7 to 13. Akong abrin sa conversion kasi mag-iay mong version yan. Yang akong gibutang di agiin ko, King James yan at ito, lahi ni version niya akong Bible. So, basahan niya po na ako dali, no? So, kung ulay mo mga Bible, focus your attention sa screen, wag basa ta. Ang sabi dito sa akong version, murag halap na gid sa igsoon. Akong mata, murag kailangan na glass pero in denial gyapon kung kailangan ako glass, no? Dili ginapid. Pakison digud ning ano eyeglass. 7 to 13 sabi dito. Ano ba? 7 ba? Okay. Sakto ba akong ibasa? Mark 6. Wala yung binabasa yung dito. Na he called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over the unclean spirit. He charged them to take nothing for their journey except a staff, no bread, no bag, no money in their belts, but to wear sandals and not put on 2 tunics. And he said to them, whenever you enter a house, stay there until you depart from there. And if any place will not receive you and they will not listen to you, pag dili maminaw, when you leave, shake the dust of your phone. Sa katong pag dili maminaw, i-shake ni mo yung mukuan para ano testimony.
that it in your faith as a testimony against them. So, sa imong ikuan, wala ka gidawat, you can shake your foot. Then, Lord, ikaw na bahala. Di ba? Kaya naman. So, they went out and proclaimed that people should repent. No? And they cast out many demons and anointed with oil many who are sick. Di ba? So, tayo, sabi-sabi pa nila, we evangelize. Nag-evangelize man ta. Pero most of the people that we kanang atong approach, mayroong nagka-receive, pero in the other side of the coin, ni-receive naman sa kabilang tenga, pinalabas sa kabila. Meron din namang dili siya gusto mo receive. At first, dili siya gusto kuhan, pero pag uwi niya sa bahay, murag nagbagting-bagting sa imong utok ang imong gisulti. Ni-review niya. Kinabukasan, nakita ni mo siya di sa kuhan, nga nagbuhat sa kuhan. Di ba? Ganun yun, sa mga programmers, na yung mga kauban ako nga, dili kid maminaw, kahit gulo. Simple nga kuhan ako nga pag-edit, pagka ng troubleshoot sa mga codes. Simple kuhan, tanawon lang ang mga perks nga kuhan. Gamay na mga kuhan, kana mga kama, mga period, mga double quotes, single quotes. Kana rigid sa akong ipatanaw sila, pwede kakabantayan. Pero ultimately, kinabukasan, I can see nga nakibuhat. Di ba? Yun yun. So, we should have, hindi naman natin kuhan. No? When you shake your kuhan, as God said, sabi ng Lord, we're not fighting against flesh and blood. Wala ta nagigaway sa mga physical na kuhan. Nag-fight ta sa mga spiritual realm. Yung mga principalities, yung mga evil spirit surrounds us. So kung meron man kaaway na itong one physical, dili siya nga itong kalaban. The purpose here, ang ano gipakwanta ni Lord is, when we shake, make a testimony, is that kung ano man yung namuhat, ginamit siya, it's for you to say, Lord, ikaw na bahala sa spirit na dyan. Kasi greater is He that is in you than he that is in the world. Grabe, bisa kung saan mag-explain di sa maminaw kasi mas may alam siya sa'yo. Di siya maminaw. Kumbaga, teacher na siya. Ikaw estudyante pa. Sinabihan mo yung teacher nga, sir, mali ka. Dili gina siya maminaw. Di ba? Pero ultimately, you can pray. Di ba? Ma-pray mo naman siya, Lord. Ikaw na po bahala sa imong teacher. Di ba? In the God's Not Dead 1 na movie, isang estudyante nakikidebate sa maestro, kaya ang maestro mingon siya, God is dead! Ingon na estudyante, no, sir. I can debate, God is not dead. Nag-away din doa, estudyante yung teacher. Ingon ng teacher, sige, you have apart 10 minutes, 20 minutes sa class para i-defend mo, God is not dead. So yung estudyante, yan yung i-defend. Pagkakuha na niya, pag-abot niya dito sa atubangan na, yan ang i-defend, yung maestro, dili sa himutang ba? Kada sulti si estudyante mo, nyo, sa'yo. So di siya gusto maminaw, dili niya gusto i-accept. Kasi estudyante ba ito? Di ba? Ultimately, sa sige na't mga 10 sessions yung sa estudyante. Niamin ng maestro nga, akong gibarugan ng Ginoo patay. Kay, kung buhi siya, wala nang matay akong papa, wala nang matay akong mama atong kwan. Nasa ill feeling. Iyang gibaso lang Ginoo nga ano, kung buhi ang Ginoo, wala ang tani na itabo sa ako. Kani. Di, ang estudyante simple lang kaya, it's for you to kwan. It's time na kwan. I-release mo yourself with that guilt sa imo. Dili ito siya kwan. In your mindset, it may be kwan. It's a loss, pero it's something kung gipadugay pa sa Ginoo tong kwan si umamag si papa, siguro mas makita nimo ilang pagsakit. Mas magproblema ka kwan nga, uy, nagsakit mama. Di ba? If someone is in your kwan, gabi ni kasakit. Di ba maluoy kay you will pray, Lord, please heal. O kung dili magaling sa maayo, Lord, could you at least yung temporary healing na pagbalik sa kwan, masakit balik, it would be so painful. Yun yung sabi ng estudyante. Di ba ultimately nagrepent yung teacher kasi kamakalan mayroong big gathering. Yung estudyante big kuan yun sa yung maestro ni adto dito. Nagkataon nga naligsan.
Dito siya nag-repent nga, Lord, kabalo ka sa akong gibuhat. Kabalo ka sa akong kuhan. I commit to you my life. Hihintayin pa ba natin na gano'n ang mangyari? Bago natin i-accept yung reality that we have made a major mistake in our lives. Yeah? We know our calling. We know the process of that calling. Dili dapat ikaw lang ang magstorya, kundi dapat you have also that ear to listen to that every kuan sa imong palibot. Di ba? Hindi dahil meron tayong naabot, na ako'y naabot. Nga dili na ko maminaw sa akong mga mangko, sa akong mama, o si bisag kinsa. Kailangan open yung ears ko kasi aasenso ako pag marunong ako makinig. Di ba? That time when my papa is still alive, di ko ganahan maminaw. Pero the more ko niya kakuanan, the more na ko sabi, di ko maminaw pagharapan. Pero ako nga timanan niya ang ibang sultik. Ultimately, ginagawa ko naman. So kaya, sa awa ng Diyos, nandito ako ngayon sa harap niyo. Proud to be a papa and a mama's boy. Di ba? Ganun lang naman tayo. Ano ba yung process dito? No? Ako gisulat sa kunos. No? While I was I put it in the slides. No? Dilan ako siya. Gisulat ko na ako sa ganina para hindi ko 5 kabutang. The process of God's calling. Una, He called the 12. Tinawag niya yung 12. In these parts of Jesus' journey, yung ministry ni Jesus Christ sa mundo, daghan ang nagsunod-sunod sa iya. Daghan siya mga followers. Pero among that followers, nipili na siya 12. 12 lang gipili. O kining 12, dili tungod kay neglect niya itong daghan, kung nili gamit niling 12, empower them, equip them with the word, para able silang mamuhat. Diba? This 12 has that intimate, close relationship kang Lord Jesus Christ. Pero bakit doon sa Matthew 14, nung gikuan sila ni Ginoong Hesus nga masakay sa bangka, nag-shake yung boat sa middle of the sea, bakit nataranta yung 12? Yung mga fishermen. Di pagkakita nila kang Ginoong Hesus in Matthew 14. Pagkita nila kang Ginoong Hesus na wala sila kaila, kasama nila si Jesus Christ. Di ba? They are the ones, the 12 has that intimate, very close relationship kang Jesus Christ. Pero bakit hindi nila nakilala agad si Jesus Christ? Nung naglakad si Jesus Christ sa water in Matthew 14. Bakit tinest pa ni Peter yung Jesus Christ na Lord? Kung ikaw si Ginoong Hesus, Lord, kung ikaw yun ang Ginoo, palakwa ko sa tubig. Di ba? Gitesting niya si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, sige, lakaw. Pero dahil testing yun ni Peter, wala siya nakatutok kang Jesus Christ. Kaya kung nailan niya si Ginoong Hesus, makapalayan siya makadoon sa Ginoong Hesus, pero hindi testing niya yun. Kaya yung focus niya, nasa tubig. Di ba? Kaya wala siya nakatutok dito. Gitisingin niya ang Ginoong Hesus. Kung ginawa ba yun to si Ginoong Hesus, na-shake siya, nataranta, nag-sink siya. Pero, God is so forgiving. Sabi ni Lord, you of little faith. Pero giluwas si Peter. Di ba? Ganun yun. Di ba? So, yun. Tinawag niya yung 12. Pangalawa, He sent them 2 by 2. Di ba? Pinadala niya 2 by 2. Body system. Ano sabi ng Ecclesiastes? 2 is better than 1. Di ba? Hindi sabi doon more. Ang dami. Hindi. 2 is better than 1. Kahit ikaw lang mag-isa, dalawa kayo. Just like the story ng footprints in the sand. Akala niya nag-iisa lang siya. Pero mayroon siyang kasama. Di ba? Ingon siya, isa naman katil. Ako nakita sa kwan, Lord. Sa footprint dito sa kwan. Ingon na Ginoo, that is the time nga ako lang kang i-carry. Akala mo ikaw lang mag-isa. Akala mo, Lord, I cannot bear this problem. Hindi ko to kaya. Could you send someone to help me? That you're wrong. You're wrong, so on. Someone is helping you, you cannot see it. Kasi nakafocus ka nun sa problema ang hinaharap mo. Wala dito. Di ba? Pangatlo, He gave them authority. Sabi niya Luke 10:19,
I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and over all the powers of the enemy. Pero konting ipis, ipis! Sabi na ko, ingon ako sa kanaknak, ang ipis, ang liit ng ipis. Pwede ni mo sa, ano, tamakan kay ipis na siya. Yung spider. Ano pa ba yung makatakot? Maliit na bagay. Pinoproblema, hindi na yung baga. Ay, gupit. Minsan yung akong baby boy, no? Wadok pa na. Yung ipis ganyan. Ipis. Matatakot naman yun. Pero anyways, ako lang siyang ikaw, anak. Ang liit niyan. Maliit lang. Maliit na sugat mo. Kailan ko lang yung gamay kasi mo sa mad. Nagtulo lang dugo. Pa-hospital ko. Konting problema. Ganun niya. Di ba? Pero if you are that believing, your skin, your body, itong skin mo, ano ang unsay ko sa imong skin? Is that ability to heal itself. Di ba? Masamad man imong panit ug dako kay nga samad. Pero because of that ability ng skin mo ma-heal ang iyang kaugalingon, it will heal itself kahit di mo sa tambalan. Mapali siya, di mapakit ang pali. That's how God is great. Di ba? Dahil sa gawa ng Lord, grabing analysis ng Lord ani. Di ba? Kahit yung mga cells ng bali, testingan mo mabuhat ka ng Roblox. Ano ba yung Lego? Yung maliit. Lego. Kasi si Timmy, mahilig ni Lego, no? Pero ako yung mabuhatan, tapulan ko sa mga Lego niya. Gagmay nga kuhan, pero di ko ma-assemble. Ilabay ko niron. Pero, kuting kayo siya. Kahit hindi ko makita-kita yung mga gamay ganyan. Nabuhat ko din. Nakakuha ng Ginoo. Di ba? He gave you that authority. That power. Sabi ng Genesis, God created man. Sabi niya, ako mabuhat ang tao. Kasi kasuri ni God, yung word, ang kausap niya. Si Jesus Christ, nandun na sa Genesis eh. Yung word, yung living word. Sabi niya, gumawa ka ng tao. Make